Natatakot ako na hindi ako matulungan ng aking matandang kaibigan. Lumabas na matagal na niyang itinuturing na magkaibigan ang dragon na iyon. Kahit na hindi niya nakita ang lugar kung saan nagtatago ang dragon, nakakita naman siya ng napakagandang feng shui lugar para sa kanyang libingan. Hindi niya talaga naintindihan kung ito ay isang maganda o masamang pangitain para sa kanya. Buhay na buhay pa siya, ngunit nakahanap na siya ng perpektong libingan. Bigla, may maliwanag na halo sa likod niya, na nagpapidama sa kanya kahit sa likod niya at kinailangan niyang lumingon. Lumaki ang kanyang mga mata, at tila ito ay isang yin-yang circle. Tunay nga, ito ay isang mayaman na aura ng swerte. Pagbalik sa bangka mula kanina, patuloy pa rin itong dumadaos-dos ng maayos sa tubig. Si Gangzi ay may birtud at talento. Kung matutulungan ko siya, o kung makakatulong ako sa iyo, dapat ko bang padalhan ng tao upang habulin siya at ibalik? Kalimutan na, siya ay isang dalubhasa at masama kung pahihirapan natin ang iba. Bagamat gusto niyang gamitin ang talento sa kanyang puso, hindi sila mapilit ni Gangzi na pumasok. Ngunit ang rehas na bakal sa likod nila ay umalangaw sa isang malakas na pagbangga, na parang may umaakyat sa bangka. Siya si Jiang Ju. Tila narinig niya ang kanilang mga naiisip at bumalik. Nang marinig ang tunog ng isang kakaibang panghihimasok, ang matandang tauhan, bagamat matanda, ay mabilis na humarap kay Gangzi. Benefactor, nagkita tayong muli. Magalang siyang lumuhad sa isang tuhod at ibinaba ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, may suot siyang kulay kahel sa kanyang kamay na mukhang kapansin-pansin. Ang bangka ay patuloy na gumagalaw ng matatag sa ilog sa lahat ng oras nang hindi dumadaom. Marahil ito ay magiging isang mahabang paglalakbay. Itong malakas na lalaki, sa nakikita kong iyong kakaibang hitsura, paano kung divinahin ko ang isang hexagram para sa iyo? Hindi malinaw kung paano gumana ang mundo. Ngunit ngayon, maraming tao ang nagtitipon sa unahan ng bangka. Makakalkula ko ang iyong mga nakaraang buhay. Makakalkula ko ang iyong mga utang sa karma. Makakalkula ko kung kailan ililibing ang iyong ina. Hindi mo ba talaga gustong makita ang isang hexagram? Lumabas na si Jiang Ju ay nahihirapan sa pagkuha ng negosyo. Ngunit tila walang sino man ang gustong subukan ang ganitong uri ng serbisyo. Hindi na kailangan at hindi na kailangan. Hindi ka namin pipiliin. Iyon ang mga bagay na narinig niya at ang malakas na pag-iwas ng lahat ng masyado siyang masigasig sa pagkuha ng negosyo. At ngayon, bumalik ang unahan ng barko sa dating kaisahan. Ang hangin ay hamihip ng malinaw na ipinakita siya na nakahawak ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang na nagrereklamo. Hay, isang bangkos ng mga taong hindi marunong humatol sa mga bagay. Siyaning, kung makakarinig sila ng dalawang magandang salita mula sa iyong bibig, hindi ka nila iiwasan ng ganito. Sa kabutihang palad, mayroong nakapagbigay sa kanya ng payo kung paano manghikayat ng negosyo sa tamang oras. Thorin. Marahil yun ang pangalan ng taong ito. Magalang siyang bumati. Jiang Xianing ay kararating pa lang ng ilang araw, at ang mga taong nakapaligid kay Gangzi ay halos ganap ng nasaktan ni Jiang Xian. Ang hexagram ay ganito, sinasabi ko lang ang totoo. Nakita ng matandang tiyo na medyo hanggal siya at ngumiti ng mabait na nagsasabing, "Oh, ang pinakamahirap na salita sa mundo ay ang salita ng katotohanan. Kung mag-divine ka ng masamang hexagram para sa iba, maaari ka ring magsalita ng mga salitang nagpapagaan ng loob. Tanging mga misteryo lang ang sinasabi, hindi nagsasalita ng kalahating pangungusap ng ordinaryong bagay." Hindi na kailangan pang kumbonsihin si Darren. Kamot-kamot siya ng ulo ng nahihiya at sumagot ng hindi nakakalimutan na isipin sa kanyang ulo, "Gusto ko ring matuto mula sa mga Jiangho Daoist upang manlinlang ng tao, na nagsasalita tungkol sa kanila sa langit, hindi nakakarinig ng mabuti o masama. Ngunit walang paraan, kailangan kong sabihin ang totoo. Kung hindi, parurusahan ako ng sistema na laging nagbabantay sa bawat salita na sinasabi ko." Gangzi, gusto kang makita. Xiansheng, pakiusap, pumunta ka doon kaagad. Lumabas na ito ang pangunahing dahilan. Si Darren ay dumating upang hanapin si Jiang Ju. Gangzi ay bumalik na. Kung gayon, aalis na ako. Kalahating buwan na mula ng araw na nalampasan ko ang 3 pagsubok. At ngayon, nakatayo ako rito ng walang pinsala salamat kay Gangzi na ito. Bagamat hindi ko pa nakita ang lupain ng dragon, maaari akong humiram ng kaunting swerte. Bago ko magkaroon ng kakayahang malampasan ang 3 pagsubok,
tila kailangan ko pa ring manatili sa tabi ni Gongzi na ito. Tapos na ang disaster relief ni Gongzi. Oo, Xiansheng, pakiusap umupo. Pumasok siya sa medyo madilim na silid kung saan naghihintay na si Gongzi sa tapat ng tea table. Nitong mga araw, inimbestigahan ko ang detalyadong impormasyon tungkol kay Gongzi na ito. Ang taong ito ay napapalibutan ng swerte, at tiyak na hindi siya ordinaryong tao. Siya ang kapatid sa ina ng hari ng Qin. Tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bilang royalty ng Qin Kingdom, siya ay mas mababa sa isang tao at mas mataas sa 10,000. Kilala siya bilang isang virtuosong hari na gustong makipagkaibigan sa iba at may di mabilang na proteges. Ang Gongzi na ito ay mukhang napakaliwanag, na may malinaw na asul na mata, laging nakasuot ng banayad ng ngiti. Orihinal, siya ay isang prinsipe na walang gaanong ginagawa at may sariling feudal na lupain, ngunit sa mga nakaraang taon, ang hari ng Qin ay hindi nag-alala sa korte, at siya ay pansamantalang naninirahan sa Di, at ang kanyang kamakailang paglalakbay sa ilog ng Ua ay upang tulungan ang baha at magpamahagi ng relief food. Nang makaupo na silang dalawa sa tea table, nagsalita ang binata, narinig ko po na kayo, Ginoo, ay napakahusay sa paghula, nagsasagawan ng 3 hula araw-araw. Maaari po ba kayong magsagawa ng isa para sa akin ngayon? Habang nagsasalita, lihim na inisip ng binata, ang taong ito ay banal na hinipo, isang eksperto mula sa ibang mundo. Marahil ay makapaghuhula siya at makatulong sa akin na malutas ang aking mahirap na problema. Narinig ito, medyo nag-aalangan siya. Ang binatang ito ay naghahanap pala ng hula. Ang swerte ng karamihan sa mga tao ay parang isang hindi nakikitang ulap. Makikita ko ang kulay upang mahulaan ang kapalaran. Ang binatang ito ay may imahe ng isang gintong agila, isang gintong kulay. Ngunit ang agila na ito ay hindi kumpleto. Ang swerte na ito ay may mahinang batang enerhiya. Ito ay malinaw na aura ng isang babae. Babae ba talaga ang binatang ito? Ngunit maaari bang maging pinuno ang isang babae? Pagkatapos ng lahat, ang taong nakaupo sa kanyang harapan ay maaaring isang babae na nagpanggap na lalaki. Tunay nga, bawat panahon ay may mga sikreto nito. Ang matinding pagtitig sa kabilang partido ay medyo naguguluhan ng binata tungkol sa kanyang mga kilos. Dahil sa awas sa mga katotohanang laging nakabaon o awas sa iba pa. Ang kanyang tingin ay naging kakaibang malungkot. Nang makita ang kanyang pagbabago, nautol ang binata at nagtaka kung bakit. Naramdaman niya na ang kanyang tingin ay may bahid ng awa. Bumalik sa normal, gusto ko pa ring kumita ng ikabubuhay sa tabi niyo, binata, at ayaw kong maghula. Gayunpaman, kung igiit ninyo, maaari akong maghula para sa inyo. Nitong mga araw, hindi kakaunti ang mga tauhan na nagreklamo sa akin, na nagsasabing walang magandang masabi sa mga hula ni Mr. Jiang para sa lahat. Idagdag pa ang kanyang awan na tingin kanina. Kaya ba, dahil ayaw niyo po, Ginoo, kung gayon, sige. Maluwag ang loob ng binata, talagang pumayag sa kanyang pagtanggi. Sa totoo lang, hinanap ko po kayo, Ginoo, upang ipaalam sa inyo ang isang bagay. Plano kong bumalik sa Xianyang para sa isang paglalakbay. Hindi ko alam kung gusto niyo po bang sumama sa Xianyang kasama ako, o kung maghihiwalay tayo dito. Narinig ko po na kayo, binata, ay nagre-recruit ng mga tagapagtanggol. Kung hindi niyo po masamain, gusto kong kumita ng ikabubuhay sa tabi ninyo. Kailangan ko pa rin ang inyong swerte upang matulungan akong maiwasan ang pagsubok sa langit. Paano ko aalisin sa panahong ito? Iyon ang kanyang plano. Siyempre, hindi ko masamain. Ito marahil ang tanging magandang balita kamakailan. Gusto ko sanang magtanong kanina, ngunit pagpasok ko ng pinto, naramdaman ko na puno ng pag-aalala ang inyong kilay, binata. Hindi ko alam kung anong problema ang nasa inyong puso. Nagsalita ang binata, tungkol sa disaster relief. Ang pagkakaloob ng korte ng pilak at pagkain ay lumampas sa aking inaasahan. Alam kong ang pagdadala ng pagkain mula sa malayo ay nangangailangan ng mga tao at kabayo na kumain at uminom sa daan, na magdudulot ng pagkalugi, ngunit hindi sapat ang pilak. Nagkalat ang korte ng 100,000 tael ng pilak ngunit wala pang 30,000 o 40,000 tael ang nakarating sa aking mga kamay. Saan napunta ang natitirang pilak? Sa pagkakataong ito, sa pagbabalik sa Xianyang, kailangan kong tanungin ang korte hanggang kamatayan. Ang Qin Kingdom ay may problema nga. Tila mas malala pa sa aking inakala.
Ang Chin King ay isang hindi karapat-dapat na pinuno, at ang mga opisyal sa korte ay malamang na hindi malinis. Ang disaster relief na ito ay nagpapakita kung gaano kalala ang korupsyon. Maaari itong sabihin na kung hindi mahigpit ang itaas, paano magiging mahigpit ang ibaba? Bukod pa rito, ang baha sa Yawa River sa pagkakataong ito ay may kaugnayan din. Kung wala akong gagawin, ang paghihirap ng mga tao sa pagkakataong ito ay tiyak na bahagyang maiuugnay sa akin. Kapag nangyari iyon, mawawalan ako ng merito at pagkatapos, tapos na ang lahat. Umaasa ako sa merit na iyon upang malampasan ang pagsubok. Kalmado niyang tinanong kung alam ng binata ang sanhi ng baha. Nakita ang kanyang tiwala na ekspresyon, agad na hulaan ng binata. Alam mo ba, Ginoo? Pakiusap, umupo ka, binata, at pakinggan mo ako ng dahan-dahan. Sa tabi ng pabango ng Yanua, sinimulan niya ang kanyang kwento. Ang Yue River na ito ay may lumang pagong na nagngangalang Wu Bashang. Ang matandang demonyo na ito ay tunay na nakakapuot. Hindi nakakagulat na ang mga tao malapit sa ilog sa Qin Kingdom ay nawawala nitong mga nakaraang taon. Lumabas na may kasamaan sa likod nito. Narinig ito, labis na nenes ang binata, na kinuyam ang kamao. Ang ganitong uri ng kasamaan ay talagang nangangarap na maging dragon na may anyong tao. Ha! Paano niya naiwasan ang demonyong iyon sa Qin Kingdom? Hindi nagsalita, humigop siya ng tsaa, ngunit hindi nakalimutan na magtaka sa loob. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito, Ginoo? Dinala ako ng matandang pagong na iyon sa ilog at nagkataon na nalaman ko ito. Kaya pala, isang pagkakataon, bukod sa ilang simpleng salita na iyon, mas marami pa sa puso ng binata. Totoo ba na ganoon lang ang pagkakataon? Si Wu Bashang ay 1,000 taong gulang na demonyo na may matinding kasamaan. Paano naman siya makikipag-usap sa kanya sa unang pagkakataon? Ang pagkakilala kay Jiang Zhao ay nang siya ay iligtas mula sa Yue River. Teka, binanggit niya kanina ang matandang pagong na biglang naging dragon. At bago iyon, kinumpirma niya na mamamatay si Wu Bashang. Tila ang pagkamatay ng matandang pagong sa pagsubok na ito ay may kaugnayan kay Mr. Jiang. Gaya ng inaasahan mula sa isang dakilang kapangyarihan na nakatatanda. Ang alalahanin ng binata ay pera at pagkain lang. Mag-aambag ako ng bahagi ng aking lakas upang tulungan ka, binata. Paano ko naman hahayaan na ikaw mismo ang gumastos, Ginoo? Medyo magalang ang binata nang marinig niya na gustong isakripisyo ni Jiang Xiao ang kanyang sariling kayamanan. Haha, wala akong dala. Kung gusto mo akong kumuha ng pilak, binata, kulang ako sa lakas upang matupad ang kahilingang iyon. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin, Ginoo? Sa loob ng maraming taon, marami ng tao ang kinidnap ng matandang pagong mula sa mga bansang Wei at Qin upang magsanay sa Taemun Mountain para sa layunin ng pagbibigay ng insenso sa templo. Mayroong naipong pagkain sa loob ng maraming taon, sapat upang matugunan ang iyong agarang pangangailangan, binata. Hindi lang niya ipinahayag ang mas maraming impormasyon, kundi nakakuha rin siya ng mga totoong bagay. Isang malaking pakinabang. Sa madilim na silid na iyon, 2 pares lang ng berdeng mata ang nagliliwanag. Pagkatapos maparusahan ng langit ang matandang pagong, ang kuweba sa ilalim ng tubig ay mawawalan ng may-ari. Sa kuweba ay mayroong libu-libong taong gulang na kayamanan na maaaring ipagpalit ng pera. Sapat upang bilhin ang pagkain mula sa mga mayayamang pamilya sa tabi ng ilog para magamit mo sa disaster relief. Ang pamamaraang ito ay napakabuti. Kayo ay matuwid, Ginoo. Itinatala ang inyong mga merito magpakailanman. Itinatala ang inyong mga merito sa lahat ng panahon. Hindi ko alam kung magagamit ang pamamaraang ito, kung makukuha ba nito ang inyong pansin, binata. Ang mga pagkain at kayamanan na iyon ay lahat ng nakita ko sa buong buhay ng matandang pagong na iyon nang maghula ako para dito. Hindi ko inaasahan na magagamit ito sa panahong ito. Tunay nga, dapat laging gamitin ng buo ang iyong kakayahan upang magtagumpay. Salamat sa inyo sa ngalan ng mga taong Qin. Kung gayon, ligtas ang mga tao. Ang ekspresyon ng binata ay ganap na nagbago, naging lubhang pala kaibigan. Namulaklak ang mga bulaklak sa paligid na parang kanyang kalooban. Hindi na dapat ipagpaliban. Sige, umalis na kaagad. Sa oras na ito, dumating na rin si Shonlan sa lugar na gusto niyang puntahan. Master, sa ibaba ay ang Ryu Lake. Narito ang upuang ito.
Lumabas ka, matandang Dragon King, at salubungin mo ako. Kaagad, isang malaking gintong dragon ang umikot mula sa ilalim ng tubig, na lumilipad sa mataas na kalangitan. Kaya pala, dumating ang Heavenly Demon Lord. Ikinagagalak ng matandang dragon na ito. Pagbati, Heavenly Demon Lord. Hindi ko alam kung ano ang nagdala sa inyo sa aking Rio Lake. Isang eleganteng matandang lalaki na may puting buhok at balbas ang lumitaw at nagsabing, nakilala mo na ba ang taong ito, matandang Dragon King? Agad na tanong ng Heavenly Demon Lord, at ang larawan na hawak ng kanyang tauhan ay isang sketch ni Jiang Shao. Walang duda, kinilala ng matandang Dragon King na hindi ito ang maliit na bata na si Ganga. Ang taong ito na nagngangalang Jiang Shao ay minsan nanalagi sa Tianshu Pavilion upang humiram ng mga libro sa loob ng mahigit kalahating taon at nakipag-usap sa akin ng ilang beses. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ng aking maliit na kaibigan upang saktan ang Heavenly Demon Lord. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itudo. Maraming salamat po.